Sa Aurora naman, kung saan naglandfall ang bagyo, hindi nakaligtas ang mga resort sa hagupit ng bagyong Nika. Gayon din ang ilang paaralan. At mula sa Kasiguran, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, hilagang bahagi ng probinsya ng Aurora yung pinakanapuruhan ng bagyong Nika. Yung mga natumbang puno, natumbang poste ng kuryente, pati na nasirang bahay, yan ang naging epekto. Hindi lang dito sa bayan ng Kasiguran, kung hindi pati na sa mga kalapit na lugar. Madaling araw pa lang, ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa Kasiguran, Aurora. Ilang minuto pa ang lumipas na wala na ng supply ng kuryente. Pagputok ng liwanag, mas lumakas pa ang pagbayo ng ulan at hangin. Sobrang lakas ng hampas ng hangin, pati na rin ang ulan dito sa Kasiguran. Yung mga puno dito sa likuran ko, nagtutumbahan na, pati na lahat ng pwedeng liparin, nililipa dito sa labas, kaya talagang napakadelikadong lumabas. Sinira rin ng bagyo ang bubong ng isang eskwelahan. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan dito sa bayan ng Kasiguran, na natuklap na yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasiguran Central School. Kanina, bago kami sumulong dito, ay buo pa yan. Pati yung mga ilang upuan at lamesa dito, nagtumbahan na rin. Ang isang barangay, mabilis na inabot ng hanggang tuhod na baha. Kaya ang mga residente walang nagawa kung hindi lumusong. Sa Dipakulaw, nagkalat sa kalsada ang mga batong inanod mula sa dagat. Ayon sa barangay, umabot mula 8 hanggang 10 metro ang taas ng alon. Ramdam na ramdam din ang hagupit ng bagyo sa Dilasag kung saan naglandfall ang bagyo. Binaha ang isang eskwelahan. Potol din ang mga puno at nasira ang mga bubong. Hindi na rin matawid ng anumang uri ng sasakyan ang Ditubor River dahil sa baha. Dahil sa dami ng mga natumbang puno, pahirap ang makapasok doon. May mga bahay pang natumbahan ng puno. Winasak din ng bagyo ang ilang bahay na gawa sa light materials. Maging ilang gamit, tinangay ng hangin at ulan. Gugulam na nga po yung kung paano ko gagawin yan. Wala na naman pambili pa ng hatip. Ng bubong niya yung bahay ko. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang ilang resort. Humambalang din sa kalsada ang ilang natumbang poste ng kuryente. Sa pilitang paglikas ng ginawa sa iba't ibang lugar sa Aurora, partikular sa Kasiguran at Dilasag, na pinaka-napuruhan ng bagyo. Mahigit 5,000 residente na ang lumikas sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Halos 70 sa kanila ang nasa evacuation center ng Barangay Marikit sa Kasiguran. Sapat pa naman daw ang supply ng relief packs ng LGU para sa mga apektadong residente. Ang protocol po dyan, siyempre, per bayan, per munisipyo, mauna po muna yung resources nila. Ngayon, pag naubos na po yung kanilang resources, andito naman po ang probinsya para mag-augment at mag-support po doon sa pangangailangan po, doon sa buong lalawigan po. Kung meron po kami, pinapadalan po namin. Patuloy rin ang monitoring para matulungan ang mga lugar na napinsala ng bagyo. Pia, sa ngayon, patuloy yung ginagawang assessment o pagtataya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para malaman kung gaano kalaki yung pinsalang idinulot ng bagyong Nika dito nga sa probinsya ng Aurora. Pero sa ngayon, walang reported o naiulat na casualty, ibig sabihin walang nasaktan o nawawala. Pia. Darlene, kita namin doon sa mga kuha mo mula kaninang umaga hanggang kaninang hapon na napakalakas nga ng hangin at talagang napakatindi ng ulan, no? At nagbagsakan na nga yung mga puno tulad nung nandyan sa likod mo. Nag-umpisa na ba yung mga clearing operations? Kasi nabanggit mo may mga ilang lugar na hirap silang daanan. Tama ka, Pia, meron talagang mga lugar na nahirapang maabot yung mga otoridad kanina dahil sa mga nagtumbahan na poste at puno. Pero nakita na rin naman namin sila agad-agad na nag-ikot para magsagawa ng clearing operations at isa-isa na rin namang naialis itong mga punong nakahambalang sa kalsada. Pia. So ibig sabihin, Darlene, sa ngayon wala naman mga barangay o area na talagang isolated? Pia, merong isang lugar doon sa bayan, sa kabilang bayan ng Dilasag na merong malaking poste na nakaharang sa kalsada. Yun pa yung hindi natin na-update o nahihinga ng update kung naialis na. Dahil kanina, nung nanggaling tayo doon bandang hapon ay hindi pa rin niya naaalis at ang nakakadaan pa lang ay mga motorsiklo at mga tricycle at pwede ring maglakad yung mga residente. Pero sa mga oras na ito ay patuloy pa nating inaalam yung pinakahuling update tungkol doon. Pero sa ibang bayan naman o sa ibang bahagi katulad dito sa Kasiguran,
kasiguran ay nadaraanan ng malaya yung mga kalsada. Pia. Alright, makikibalita ulit kami sa iyo. Maraming salamat, Darlene Kai.